Magandang umaga mga bata, maligayang pagbabalik. Sana ang bawat isa sa inyo ay nasa mabuting kalagayan. Muli ako si Binibining Shijin Cartagena, ang makakasama ninyo sa asignaturang Filipino. Bago tayo may simula sa ating aralin, inanyayahan ko ang lahat na magsitayo, iyuko ang mga ulo para sa ating panalangin. Tayo'y manalangin. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa araw na ito. Salamat po sa magandang kalusugan at sa mga biyaya na aming natatanggap araw-araw. Tunay na kaibuti mo po, Panginoon, kaya patuloy na pinupuri at sinasamba ka namin. Dalangin po namin, nagabayan niyo po kami sa araw na ito. Tulungan mo po kami na maunawaan ang lahat ng mga araling ituturo sa amin. Bigyan niyo po kami ng talino, pagmamahal at kalakasan sa aming pag-aaral. Pagpalain mo po ang aming bansa, ang aming paaralan, ang aming mga guro at mga magulang. Salamat po sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Manatiling magsitayo at sabay-sabay nating kantahin at sayawin ang bidyong aking ipepresenta. Maliwanag ba mga bata? Ikaw ay masaya, tumawa ka. Kung ikaw ay masaya, tumawa ka. Kung ikaw ay masaya, buhay mo ay sisigla. Kung ikaw ay masaya, tumawa ka. Kung ikaw ay masaya, pumalakpak. Kung ikaw ay masaya, pumalakpak. Kung ikaw ay masaya, buhay mo ay sisigla. Kung ikaw ay masaya, pumalakpak. Kung ikaw ay masaya, pumadyak ka. Kung ikaw ay masaya, pumadyak ka. Kung ikaw ay masaya, buhay mo ay sisigla. Kung ikaw ay masaya, pumadyak ka. Kung ikaw ay masaya, gawin lahat. Kung ikaw ay masaya, gawin lahat. Kung ikaw ay masaya, buhay mo ay sisigla. Kung ikaw ay masaya, gawin lahat. Muli, magandang umaga mga bata. Magsiupo ang lahat. Para sa araw na ito, inaanyayahan ko kayong tingnan ang inyong mga katabi, tumingin sa kanan, tumingin sa kaliwa, gayon din kung may tao sa ating likuran at unahan. At batiin natin sila ng isang magandang umaga. Ayan. Matapos niyong batiin ang inyong mga katabi, ay nais ko kayong tanungin, may nawawala ba para sa araw na ito? Mahusay! Ibig sabihin walang lumiban sa araw na ito. Ngayon, handa na ba ang lahat sa ating talakayan? At bago tayo magtungo sa ating talakayan, balikan muna natin ang ating natalakay noong huli nating pagkikita. Noong nakaraan ay natalakay natin ang tungkol saan nga ulit iyon? Sige nga, Cristel, tungkol saan nga ulit ang ating tinalakay kahapon? Magaling! Maraming salamat sa iyong kasagutan, Cristel. Makinig na mabuti sapagkat may babasahin akong isang seleksyon at may itatanong ako pagkatapos. Ngayon, para sa aking katanungan,
Ano sa palagay ninyo ang ibig sabihin ng inyong narinig na seleksyon? Ano kaya ang ibig ipahayag ng pangyayari? Mahusay! Maraming salamat at natatandaan niyo pa rin ang ating huling na talakay. Sa puntong ito, tayo na't dumako sa ating leksyon sa araw na ito. Ang ating paksang aaralin sa araw na ito ay ang paggalang na pananalita sa iba't ibang sitwasyon. Ang layunin sa ating aralin ay una, nakilala ang mga magalang at wastong salita sa pakikisalamuha. Pangalawa ay naipapakita ang paggalang at pagpapahalaga sa pakikipag-ugnayan sa pamamagitan ng magagalang na pananalita. At pangatlo ay naipamalas ang kasanayan sa pagsasalita at paggamit ng magagalang na pananalita sa iba't ibang sitwasyon. Bago natin simulan ang ating aralin, ay may gagawin muna tayong pangkatang gawain. Kayo ay hahatiin ko sa 2 pangkat. Ang bawat pangkat ay bibigyan ng mga larawan at gagawin nila ang mga sumusunod. Para sa unang pangkat, bibilugan ninyo ang mga larawan na nagpapakita ng paggalang sa kapwa. Para naman sa pangalawang pangkat, ay lalagyan nyo ng check ang maliit na kahon na nasa gilid ng larawan kung ito ay wastong larawan na angkop sa bawat magalang na salita. At lagyan naman ng X kung hindi angkop na larawan sa salita. Ngayon mga mag-aaral, tapos na ba lahat sa kanilang pangkatang gawain? Mahusay! Ngayon ay maaaring bumalik ang lahat sa kani-kanilang mga pwesto. Maraming salamat. Ngayon naman ay may inihanda akong mga katanungan. Ang lahat ay inaanyayahan kong kumuha ng isang buong papel, lagyan ng pangalan at kung anong pangkat na bibilang, at sagutin ang mga tanong na nasa harapan. Maraming salamat. Ako ay bubunit dito sa inyong mga papel para malaman kung ano ang inyong mga kasagutan sa aking inihandang katanungan. Una, ayon kay Joyce, ang observation niya sa pangkatang ginawa ay ito ay patungkol sa mga magagalang na gawain. Ayon naman kay James, nakikita niya ang mga larawan at salita na ginagamit para sa mga paggalang sa kapwa. At ayon naman sa sagot ni Alexa, ay maipapakita niya ang paggalang sa kapwa sa pamamagitan ng paggamit ng po at opo. At para kay Roxanne, ay ginagawa niya daw minsan ang pinapakita sa larawan. Ngayon, tayo na't dumako sa ating talakayan sa araw na ito. Gaya ng aking nabanggit kanina, ang ating paksa ay ang paggalang na pananalita sa iba't ibang sitwasyon. Pero bago ang lahat, ay may ipapabasa muna akong isang tula. Mga bata, naiintindihan ba ang binasang tula? Magaling! Ang mga katagang po, opo, at ho sa pangungusap ay nagsasaad ng paggalang o pagpipitagan. Ito rin ay ginagamit sa pagsagot ng tanong o tawag. Halimbawa, magandang umaga po, mano po, mawalang galang na po, salamat po, at hindi ko po sinasadya.
Mga bata, alam ba ninyo na mayroon pang mga salitang maaari natin gamitin upang makapagbigay tayo ng galang sa kapwa-bata o maging sa nakakatanda sa atin? Ang salitang salamat ay sinasabi pag nakatanggap ka ng isang bagay mula sa isang tao. Sinasabi rin ito kapag may ginawang mabuti sa iyo ang isang tao. Ang walang anuman naman ay ginagamit na masaya o bukal sa loob ang ginawang mabuti sa iyo ng iyong kapwa. Ang pasensya na po naman ay sinasabi kapag nakasakit ka ng isang tao o kaya naman ikaw ay humihingi ng paumanhin. Maaari at paki ay parehong ginagamit sa pag-uutos, pakikiusap, o may kailangan sa isang tao. Ang maaari po ba akong magsalita at mawalang galang na po ay sinasabi naman kung ikaw ay hihingi na pagkakataong makapagsalita. Ito naman ang iba pang magagalang na salita na maaari nating gamitin tulad ng magandang araw, magandang hapon, at magandang gabi. At kung sa sitwasyong pagpapasintabi naman ay ating sasabihin ay kung mamarapatin po ninyo at kung tayo naman ay hindi sumasang-ayon sa isang opinyon, ay ikinalulungkot ko pong sabihin na hindi po ako sumasang-ayon. Bago ako magtapos sa aking talakayan, ay may ipapakita o babasahin muna ako sa inyong isang senaryo kung saan ang isang bata ay nagpapakita o gumagamit ng magagalang na pananalita. Makinig na mabuti at iwasan ang paggawa ng ingay. Balita sa Barangay Concepcion ang pagiging bagalang ng batang si Tanya. Lahat ay nakakapansin sa taglay niyang ugali na ito. Minsan, sa tarangkahan ng paaralan ay narinig ng barangay tanod ang usapan ng mag-ina. Aling Lita, anak, magpakabait ka ha, magkikinig ng ayos sa buro. Opo inay, ako inay, maaari po ba akong makahingi ng 2 piso? Naubos na po kasi ang aking papel. Gagamitin ko po sana mamaya at may pagsusulit kami. Aling Lita, oo naman anak, ito oh. Sabay abot ng barya. Patakbong pumunta sa tindahan si Tanya. Tanya, pabili po Aling Maring. Aling Maring, ano bibilhin mo? Tanya, 2 pirasong papel po. Aling Maring, ito na Tanya. Tanya, maraming salamat po. Minsan naman naglalakad ang mag-ina sa palengke. Natawag ang pansin niya ang mga panindang atis ni Aling Ana. Tanya, Aling Ana, magkano po iyan? Sabay turo sa atis. Aling Ana, mura lamang anak, 2 piso, 1 kilo. Tanya, pabili po ako 1 kilo lamang po. Aling Ana, saglit anak at ipagtitimbang kita. Tanya, sige po, salamat po. Aling Ana, nakakatuwa naman ang anak mo Lita, napakagaling talaga. Ngumiti si Aling Lita, tuwang-tuwa siya sa anak dahil lumaki itong magalang. Mga bata, ating tandaan na ang magagalang na pananalita ay dapat nating ugaliing gamitin sa mga nakakatanda at maging sa ating kapwa para sa pagpapakita ng ating respeto at paggalang at bilang isang mabuting mamamayan. Ngayong natalakay na natin ang iba't ibang magagalang na pananalita, ay may ibibigay ako sa inyo na gawain. Kayo ay hahatiin ko sa 4 na grupo, at bawat grupo ay gagawa ng isang maikling roleplay kung saan na ipapakita ang paggalang sa pamamagitan ng pananalita. Gagawin ninyo ito sa loob lamang ng 5 minuto at ipepresenta dito sa ating harapan.
Maraming salamat sa inyong pakikilahok mga bata. Ngayon naman, tayo na't dumako sa ating pagtataya. Inaanyayahan ko ang lahat na magsibalik sa kani-kanilang mga upuan at kumuha ng isang buong papel. Huwag kalimutan lagyan ng pangalan. Ang panuto sa gagawing pagtataya ay may sasabihin akong isang sitwasyon at pipili kayo ng mga tamang sagot sa mga salita sa loob ng kahon na aking ipapakita na may magalang na pananalita na angkop sa sitwasyon na aking ibinigay. Tandaan, isulat lamang ang titik ng tamang sagot sa inyong mga papel. Maliwanag ba mga bata? Para sa unang katanungan, ikaw ay may sakit at hihingi ka ng tubig para uminom. Ano ang iyong sasabihin? Pangalawa, nais mong lumabas at bibili ng papel. Pangalawa, nais mong lumabas. Pangalawa, nais mong lumabas at bibili ng papel. Pangatlo, hihingi ka ng baon sa inyong Pangatlo, hihingi ka ng baon sa iyong magulang. Pang-apat, bibili ka ng gamit sa proyekto. At panglima, magpapabili ka ng tinapay na nagustuhan mo sa panaderya. Tapos na ba ang lahat? Mahusay! Ngayon, para sa ating takdang aralin, sa isang buong papel, ibigay ang iyong mga karanasan kung saan ikaw ay nagpapakita ng paggalang na pananalita sa pang-araw-araw. Isusumiti ito sa ating sunod na pagkikita. At ngayon, hanggang dito na lamang po ang ating talakayan. Naway marami kayong natutunan sa ating paksang na italakay at gagawin ninyo ang mga magagalang na pananalita sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Yun lamang po at maraming salamat.